What's up sa inyo mga kabayan? Magandang araw sa inyo. Nagbabalik na naman tayo mga kabayan dito sa ating channel para pag-usapan ng mga ipinagyabang ng ating magaling na Pangulo mga kabayan. Dahil ipinagmamalaki nito na tayo daw, no? Ang Pilipinas daw ay sikat sa buong mundo mga kabayan. Yan yung ipinagmamalaki ng ating magaling na Pangulo. Siyempre, ay we proud mga kabayan kasi sikat tayo sa buong mundo. Pero di ko alam mga kabayan kung paano tayo sumikat, no? Magandang paraan ba mga kabayan tayo sumikat? O dito sa kabulastugan na nangyayari ngayon sa administrasyon ni Bungit mga kabayan. At isa pa, titingnan natin kung ano ba ang nangyari nito ni Bungit mga kabayan kasi lagi tayong sinasabi na wala tong nagawa, wala naman talaga siyang magandang kumbaga, na ipakita sa atin na outstanding na proyekto ng administrasyon niya. Diba? Puro na lang pamumulitika ang nangyari at alam nyo naman, ang ating magaling na Yusek pinagtatanggol ang ating magaling na Pangulong si Bungit. Oh, ito pala mga kabayan, bago makalimutan, maraming salamat nga po pala kay Ate Cory, no, or Nanay Cory. Ayan, sa pagpapamember dito sa ating channel, maraming salamat. Ngayon ko lang po nakita, yan pala may isang buwan na mahigit. Pasensya na kayo, no. Ayun, maraming salamat po, no, sa mga nagpa-member dito sa ating channel. Sa mga hindi pa member ng ating channel, ayun, mag-member po kayo. Ayun, nasa sa inyo yan kung gusto niyo magpa-member sa ating channel. But anyway, mga kabayan, no, may katotohanan ba itong mga pinagsasabi na to ni Bungit, no, sa mga press conference, diyan sa diyan sa mga campaign rally? Totoo ba mga kabayan yung mga statistics na yan? Kasi marami sa mga Pilipino ang hindi nakakaramdam nito mga kabayan. Hindi ko alam bakit nasasabi to ng ating magaling na Pangulo, yung mga ganyang magagandang bagay na which is wala naman mga kabayan nakakaramdam. Baka sila lang, no, gumiginhawang buhay dahil mga kabayan, trilyon, no? Trilyon mga kabayan ng pondo ng ating bansa pero hindi natin nakikita kung saan napupunta. O, pakinggan muna natin to ng mga kabayan bago ko basahin sa inyo yung mga nagawa ni Bungit sa loob ng ilang taon, no? At yung komento rin ni Winnie Monson mga kabayan, no? Ito, pakinggan muna natin mga kabayan pagyayabang dito. Nakita naman ninyo, sumikat tayo ng husto, hindi lamang dito sa Pilipinas, kung hindi sa buong mundo. Dahil sa galing, dahil sa sipag, dahil sa husay ng ating mga overseas workers, dito naman sa Pilipinas. Kaya naman po, ay may pagmamalaki po namin. Nung tinitignan po namin ang mga statistiko, natuwa naman po kami na ngayon po, dito sa Pilipinas, tayo po ay nasa pinakamababang unemployment rate sa 20 taon na nakalipas. Mga kabayan, ito, kayo magpapatunay sa sinasabi nito ni Bungit, no? At maraming salamat naman mga kabayan at na-appreciate niya tayong mga OFW, no? Na dahil daw sa atin mga kabayan naging sikat, no, ang Pilipinas. Noon pa naman mga kabayan, ang Pilipinas sikat na pagdating sa mga Filipino workers, no? Tayo kasi mga kabayan ng asset, no, ng bansa natin na tayo yung malaki mag-contribute ng income mga kabayan sa ating bansa kaya tinawag tayong buhay na bayani mga kabayan. Tuloy natin. Kaya naman po, dahan-dahan makikita natin, pinaghahanda po natin ang ating ekonomiya upang lumago, upang lumakas, at lahat po ng maaaring gawin upang dalhin po natin ang mga malalaking planta, ang malalaking investor dito sa Pilipinas. Kaya naman po, masasabi ko naman, meron naman tayong masasabi na matagumpay naman po ang ating mga sinusubukan dahil trilyon-trilyon na po na piso ang pumapasok na investment dito sa Pilipinas. Ito mga kabayan, pinagmamalaki na to na napakarami daw, no, na investor mga kabayan na pumasok sa ating bansa. Naramdaman nyo ba mga kabayan yung mga investor na yan? Kasi kung totoo yan mga kabayan, dapat marami ang may trabaho. Bakit mga kabayan sa mga statistics, no, na sinasabi nitong mga so-survey, no, na mas dumami mga kabayan ngayon na naghihirap na Pilipino at walang trabaho mga kabayan, ha? Saan kaya nakukuha nitong mga kabayan ng kayabangan na yabangan itong mga Batanggenyo, no? Itong mga Kabatanggenyas, no? Kabatangas natin mga kabayan, mga kapwa natin Batanggenyo ng mga ganitong sinasabi. Kung totoo to mga kabayan, no? Itong mga pinagsasabi niya, bakit nararamdaman, no, ng mga Pilipino yung kakulangan sa trabaho, no? Ay yung iba nga mga kabayan, construction na, hirap ang makapasok. 'Di ba? Ay, alam niyo naman sa ating bansa ay napakataas ng standard mga kabayan. Kung gusto mo medyo maayos-ayos ang iyong trabaho, magtatrabaho ka sa mall, 'di ba? Sa medyo malamig-lamig mga kabayan, kailangan maganda yung qualification mo. At
Katatapos mo lang makagraduate mga kabayan ng qualification, kailangan meron kang ilang buwan na experience sa trabaho na pag-a-apply. No? Isipin mo yun. Diba? Sa bansa lang natin yan mga kabayan. At ito sinasabi na to ni Bungit, no, ng ating magaling na Pangulo, ay hindi ko alam kung saan hinuhugot, no, ang kayabangan mga kabayan. At niyayabangan niya na totoo itong mga Batanggenyo. Nako, isa din tayo mga kabayan Batanggenyo, pero ako hindi naniniwala dito. Nako, pambihira, uto-uto na lang mga kabayan ang mapapaniwala na rin tao na are. Alam niyo po, may kinalaman po itong isang anak ng Batangas dito. Dahil, yan. alam niyo naman, Secretary of Finance natin po, si Secretary Ralph Recto. Ayun. Magkakadikit mga kabayan, ha? Si Luis Tro, ayan. Si Ralph Recto mga kabayan, isa yan sa pasimuno kung bakit nawala ang pera sa PhilHealth. Nagpasa na naman yan mga kabayan, nagpapasa na naman, no, ng added tax na naman mga kabayan dun sa pag ikay nakabenta mga kabayan, meron kang babayaran na naman na 10%. Oh, 'di ba? Ganun kagaling mga kabayan ang administrasyon ni Bungit, puro pahirap sa Pilipino. Ngunit hindi lang po para sa mga manggagawa. Marami na rin po tayong nasimulan. Yan. Inaayos na po natin ang ating agrikultura. Nakita naman po natin ang kalagayan ng ating mga magsasaka at ang mataas na presyo ng mga bilihin. Kaya kailangan po natin ayusin. Ngunit ito mga kabayan, ha? Magsasaka ang sinabi niya mga kabayan. Kung napanood nyo ang isang vlog ni Ibana, no, ni Ibana Alawi mga kabayan, tayo syempre ay nanonood din dyan sa channel niya ni Ibana Alawi. Meron siyang vlog doon, no, na yung maging farmers, no mga kabayan. At meron doon isang farmers na pinuntahan siya. Puntahan nyo na lang din yung mga kabayan yung channel niya. Isipin ninyo mga kabayan, ang kinikita pala, no, ng farmers, no, na magtatanim ng palay sa 4 na buwan ay halagang 5,000 mga kabayan. Pagka naani, isipin mo yon mga kabayan, sa 3 taong pamumuno nito, laging pinagmamalaki nito yung mga farmers, no? 'Di ba? Kita niyo mga kabayan, ilan niyo nabalitan nagpakamatay na farmers dahil bagsak mga kabayan, lugi, baon sa utang, 'di ba? Lagi nitong pamatay yung farmers na yan. Isipin niyo, magkano mga kabayan yung mga ini-implement nila diyan sa mga farmers. Instead na bigyan nila ng ayuda or subsidiya mga kabayan yung mga farmers, nang sa ganun ay kahit papano ay makaluag-luag mga kabayan at hindi na puro utang sa yung mga namimili mga kabayan ng palay. Hindi mga kabayan, ibibigay ang ayuda daw sa bigas na NFA, no? Hindi natin alam mga kabayan kung yung baga talaga yung maglulong lasting. Kita nyo, stop ngayon mga kabayan ng pamimigay. Sos, kasi may mga muka mga kabayan, marami kasi nagreklamo mga Cebuano, no? Diyan sa parteng Visayas, maraming nagreklamo na bakit nga naman may mga mukha, no? Yung kilo-kilo ng bigas na ipagbebenta. Jesus Mariosep. Tatang po namin ay ang isang agrikultura na napakahina po. Ngayon, kaya ginagawan po namin ang paraan. Mula po sa nakaraang 2 taon, nakapagpatayo na tayo ng 150 na rice processing plant. Sa taong 2025, magtatapos tayo ng 20 pa, magsisimula tayo ng 5 pa. Noong isang linggo, binuksan ko, inaugurate ko, ang una. Hindi nga ako, nagulat nga ako, sabi ko dito sa Pilipinas, dapat marami na ito. Ang unang coconut processing plant dito sa Pilipinas para naman ang ating mga coconut planters ay mabigyan natin ng pagkakataon na makipagkompetensya, hindi lamang dito sa Pilipinas, kung hindi po sa abroad, sa international market. Yan! Kita mo mga kabayan, di ba? O, totoo na rin, no? Ayan, meron ng binuksang isang planta. Ang infrastruktura po, napakarami nating nasimulan ayan na pa. proyekto na programa. Ay siguro Ito pa ang mali mga kabayan, no? Dito sa administrasyon na to. Puro simula, no mga kabayan. Ang dami nakatingga ngayon ng mga overpass, tulay, ano pa, yung mga project dati ng dating administrasyon. Sa halip na ituloy niya mga kabayan, gumawa na naman, no, ng panibagong proyekto. Siyempre matitingga na naman yan mga kabayan. Hindi naman habang buhay na nakaupo yan dyan. O, di ba'y sayang mga kabayan yung mga nakatingga ngayong proyekto ng dating administrasyon na dapat ay itinuloy niya. Diba? Sa halip na yun napapakinabangan ng mga kabayan, hindi, no? Kasi alam niya, no, na magmamarka ito, na ito ay dating proyekto ng dating administrasyon na si PRRD, mga kabayan. Isipin niyo, utak talangka, mga kabayan. Yan yung isang dapat na ginawa niya noon, no? Kaysa sa namuliti ka ng namuliti ka, dapat ang itinuloy niya yung dating proyekto ng dating administrasyon, mga kabayan.
nang sa ganon, may natapos. Ay, ang problema kasi mga kabayan, nagyabang na nagyabang, no? Oh, tuloy natin. Lahat po ay mga para maging mas mabilis ang pagpunta ng ating mga kababayan, ang pagtransporta ng ating mga bilihin mula sa mga magsasaka hanggang sa merkado po. Ginagawa po natin lahat yan. At para sa mga, lalo na sa mga trabahador, lalo na sa Maynila, alam naman ninyo, napakalaki ng problema ng traffic. Kaya ginagawan po natin ang paraan. Bago po ako matatapos bilang Pangulo, yan na. magkakaroon na tayo ng subway dito sa Pilipinas. Yung subway, yung tren na dumadaan sa ilalim ng lupa. Yung nakikita po natin, dati nakikita lang natin sa sine yan. Meron na po tayo dito sa Pilipinas niya. Nakaw mga kabayan, ay noon pa mga kabayan, napakita na sa atin ni PRRD yan, yung subway na yan. Ang ginawa nito mga kabayan, pinahinto, no? Pinahinto mga kabayan ang pagpapagawa dyan sa subway na yan. Isipin mo, pagmamalaki mo yung subway na yan na tayo magkakaroon ng subway bago matapos ang iyong administration, eh dapat ngayon maaga yan mga kabayan natapos, no? Kung itinuloy niya, no? Kung ipinagpatuloy niya or tuloy-tuloy mga kabayan ang paggagawa dyan sa subway na yan, no? Ipapaliwanag mo pa na magkakaroon tayo, no? Kauna-unahan, bago matapos ang termino, magkakaroon tayo ng subway na dumadaan sa ilalim ng lupa. Baka naman sa tunnel, mga kabayan. Diba? Baka sa tunnel dumadaan, hindi sa ilalim ng lupa. Pambihira talaga, no? So, Sos Mariosep, mga kabayan, pakita ko naman sa inyo, no, mga kabayan. Itong article netong Philstar at itong si Bungit ay totoong nagyayayabang ng kainaman. Siyempre, pinakita ko sa inyo mga kabayan, baka sabihin naman ng iba, lagi tayong sabi ng walang ginagawa. Ito mga kabayan, ang sabi diyan sa Philstar, no? Philstar Global, at ito ay article mga kabayan ni Tony Lopez. Ito ang sabi, no? On June 30, 2024, Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos Jr. finishes the first 2 years of his 6 years presidency. Ito mga kabayan, in 2 years, Marcos Jr. did 5 things, mga kabayan. Yan. Ha? 5 bagay na nagawa ni Bungit or natapos niya, mga kabayan. Ha? Ito ang sabi. 1, number 1 pa man din ito. He unified the country. Ayan, mga kabayan. Na-unified ba ni Bungit ang ating bansa? Hari ko, mga kabayan, nagkagulo-gulo nga. Diba? Nagkagulo-gulo ang bansa natin. Ito pa. 2, BBM has focused on the economy and the infrastructure. The Build Better More BBM program. Ano mga kabayan ang natapos na yan na proyekto na Build Better More? Parang nakita ko mga kabayan na in-inaugurate niyan ay yung mga dating proyekto ng dating administrasyon, especially yung mga nando sa Bicol, parteng Visayas, diba? Yung nandyan sa Maynila, diba? Sa NCR. Yun yung nakita ko inaugurate niya na noon ay nasimula na. Diba? Kumakamay-kamay lang yan. Kita ninyo. Ito pa, tuloy natin. Kasi ang sabi dyan ay 5, mga kabayan. Ito, 3. BBM neutralized many of his political enemies. Ito ang totoo, mga kabayan. Yan ang totoo. Neutralize niya, no? Yung mga kalaban niya sa politika, especially mga kabayan, yung against, no? Sa kanyang administrasyon, lalong-lalo na si PRRD. Kaya napadala yan dyan, mga kabayan, sa dahig. Kahit na hindi dumaan sa tamang proseso, in-eliminate niya, ipinadakpot niya, mga kabayan, pinadala sa dahig. Yan ang nagawa ni Bungit. Yung ating Vice President, ginawa ng kung ano-ano na confidential funds issue. Yan, totoo yan, mga kabayan, ang mga natapos ni Bungit sa kanyang 2 taon. Ano pa? 4. Ito, sabi dito, no, dyan sa 3 na yan. Vice President Sara Duterte is out of the cabinet, denied travel, intelligence, and discretionary funds. She will be a non-starter in the 2028 election, which a broadcaster could probably win unless a relative snags on presidency. Ito ang totoo, mga kabayan, yung kay BP Sara na yan, diba? Ito yung 4, pang-4, mga kabayan, nasabi dito sa article na to. BBM travel alert. Ito totoo to, mga kabayan. BBM travel alert, making 24 trips. Kaya nga ito na mga kabayan, sa isang programa, diba? Napalabas to sa isang palaro o game show ng ibang bansa. BBM travel alert, making 24 trips to 17 countries. The trips generated 72.2 billion in investment pledge. Pledge lang to, mga kabayan. Ito yung totoo. Diba? Ito yung nangako baga na nangako to, mga kabayan, ng investment, no? As of end 2023, which
if they materialize would make every Filipino upper income overnight, mga kabayan. Ang problema itong investment na to, mga kabayan, hindi ito nagmaterialize kasi ito'y pledge lang. Hindi yung nagsabi na, kumbaga, hindi talaga yung nag-invest, mga kabayan. Kumbaga, nangako lang, okay, sige, mag-i-invest kami sa inyong bansa. Ganun lang. Pero sa nangyayari ngayon, mga kabayan, sino mag-i-invest? Napakagulo ng politika sa atin, di ba? Ito pang kasunod, panlima, mga kabayan. Ito, BBM executed a pivot to America and made China public enemy number 1 of the Filipino people. Ayan, mga kabayan, ang legit, no? Ito, mga natapos at na-accomplish ng ating magaling na Pangulo, mga kabayan. Yang nagpadala, no, na humingi siya ng tulong sa mga Amerikano, mga kabayan, at ipinasok, no, yung mga missile na yan dyan sa ating bansa, 'di ba? Yung mga nukes na ipinadala, no, ng Amerika. Kaya tayo lalong gumulo, mga kabayan, dyan sa West Philippine Sea. Yan yung nagawa ni Bungit, mga kabayan. 5 sa nagawa. At ang may sabi niyan, mga kabayan, no, ay article, no, isang article dito sa Philstar ni Tony Lopez, no? Ayan, mga kabayan, no? Tony Lopez, June 25 yan, mga kabayan, 2024. Nung kanyang ginawa yung article na yan. Yan yung mga nagawa ng ating magaling na Pangulo. Diba? Ipakinggan naman natin, mga kabayan, ang sinabi ni Winnie Monson. Ito, mga kabayan, ay talagang, kumbaga, legit din, no? Na magbigay ng isang statement, mga kabayan. Kasi ito isang propesora. Ito, mga kabayan, pakinggan natin, ang sinabi dito ni Madam Winnie Monson. For this administration in the last 3 years until 2028? You want my honest opinion? no? Tapos, Because you've got people around the president who do not deserve to be in government. Who do not. sino ang mga kabayan ang tinutukoy nito? 'Di ba? Sino ang tinutukoy ni Madam Winnie Monson na hindi deserve, no, na maging maging kabilang diyan sa kabinete ni Bungit? 'Di ba? Na yung mga yan may mga hidden motives, mga kabayan. He has so much potential, and he means well. His first SONA address, I was kind of impressed. Of course, he was so kind to Duterte, and now he's so brutal to Duterte. You know how these things change. He was so thankful to Duterte. I mean, don't look at what he talks about. Yan, look tama. at what he does. Who are the competent cabinet secretaries right now of President Bongbong Marcos? Balisacan is very competent. If he was only given, Jaime Bautista, but he resigned. He resigned, I'm sure, because he refused to I don't know him at all, but I think he was a very competent cabinet secretary. The DSWD secretary, Rex Gatchalian, he will do all he can to please the president and make the president look good, but I don't think he will do anything to stop what is a good program for the poor. He's really, really good. So 2 more. that's the 3. Jesus, Mary, and Joseph. He's not in the cabinet, but the central bank governor is Remolona. the best. Oh, good Eli God. Remolona. Yeah, and he's not a cabinet member, but he's a very important. Government official. I think Teddy Herbosa is doing Department of Health. as good a job, but he is beset kasi ang mga undersecretary niya appointed by the president. Meron bang ganon? Ayan, mga kabayan, ang nasabi, no, ng ating isang magaling na propesora na si Winnie Monson, no. Ito, mga kabayan, ay naging tutor ni Bungit, ha. Kung inyong mapapanood yung isang buong video niyan, no, mga kabayan. So ayan, mga kabayan, napakita ko sa inyo ang mga pinagmalaki ni Bungit, no. Kayo na bahala, mga kabayan, humusga sa mga pinagsasabi niyan. Diba? Wala tayong magagawa, mga kabayan. Talagang lintik ang yabang ng ating magaling na Pangulo. But anyway, mga kabayan,
Huwag niyong kakalimutan, ngayong darating na eleksyon, napakalapit na mga kabayan, ilang tulog na lang, ano? Ngayon ay May 5, ay May 4 mga kabayan. Malapit na ang eleksyon, ay ito ang ating mga kandidato. Siyempre sa Batangas mga kabayan, huwag niyong kakalimutan, no? Si Rani Abo mga kabayan. Pamalit niyo na diyan kay Luis Tro. O ito mga kabayan, yung ating mga pambato, huwag niyong kakalimutan yan. Siyempre, importante yan mga kabayan dahil dyan tayo makakabawi. I-straight vote ninyo ang ating mga senatorial candidates, no mga kabayan. Siyempre, pakinggan nyo rin yung kanilang mga plataforma. Nang sa ganon, meron kayong panghahawakan mga kabayan dyan sa mga ipinangako nila. Kung yan ba ay magagawa at matutupad nila. Bago natin singilin mga kabayan. No? Ayun, see you sa susunod na video mga kabayan. Ingat kayo palagi at adios mga kabayan.